I think all of us need to ask this question at some point. Is God holy? And what does that mean for us if He is? If He is not, then we can do whatever we want, because then how we live our lives would not really matter in eternity. But He is holy. The Bible declares His holiness from end to end. He is separate, He is different and way beyond us, and His wrath is upon sin and sinners alike. What hope is there for us then? A people of unclean hearts who live in an unclean generation. Is there hope for us? Praise be to God because of His mercy and love through the death and resurrection of Jesus, that those whom He called, He also justified. We will not be destroyed in His holy presence, but instead we are made right with Him whom we dishonored. Praise be to Jesus, because as this holy God demands holiness from those who would stand in His presence, through this gospel of grace, we have been given the hope and power to walk in His holiness and righteousness. Hi, my name is Tony Reinke, author of the book 12 Ways Your Phone is Changing You. And I also have the honor and privilege of hosting the Ask Pastor John podcast with John Piper at desiringgod.org. As you know, there is a spiritual war happening right now between our hearts and what we see on our smartphone screens. And my task this year is to help you see this battle more clearly so that you can, in turn, help others see what's at stake in this battle. Right now, biblical clarity on the temptations of social media and digital media is one of the most important ways that we are discipling others towards holiness in our age. I'll explain why and how we do it at this year's iDisciple Conference, a 4-day online event that kicks off with my session on December 29th. Pastors, church leaders, young leaders, aspiring leaders, register now, and we'll see you in December. Isang masayang umaga po sa ating lahat at ako'y nagagalak na muli ako'y magamit ng Panginoon sa umagang ito na tayo'y makapanambaan at makapakinig ng Kanyang mga salita. Sa kabila ng ating nararanasang pandemya ngayon ay hindi adlang na tayo'y magpuri at makinig ng Kanyang mga salita. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang salita ng Panginoon ayon sa Psalms 118 verse 6, ang sabi po dito ay, "The Lord is on my side, I will not fear." Sa panahon po ngayon ay hindi tayo kailangan mabahala o matakot dahil ang Panginoon ay nasa tabi lang po natin. At bago tayo po mag-umpisa sa ating pananambahan ay inaanyayahan ko po kayo na tayo po ay manalangin panandalian. Panginoon, maraming salamat po sa oras na to na muli kayo'y nandyan at patuloy naming nararamdaman ang iyong presensya. Maraming salamat po, Panginoon, na patuloy niyo kami pong iniingatan at binibigyan na kalakasan. Sa
kabila ng may pandemya ngayon, Panginoon, ay buong mundo ay natakot at namalitan ng mga maraming iba-ibang pamamaraan ng pamumuhay. Ngunit kayo po, Panginoon, ay hindi napalitan ng iyong pagmamahal sa amin. Hanggang ngayon ay nararamdaman namin na buo at walang kulang ang iyong pagmamahal, Panginoon. Maraming salamat po na patuloy niyo kaming ginagabayan, Panginoon. At maraming salamat na binigay niyo po sa amin ito na isang pagsubok at kung hindi dito, Panginoon, ay hindi kami magiging matibay. Salamat, Panginoon, na sa mga turo niyo sa amin na dumating man ang bagyo sa aming mga buhay ay nandyan pa rin po kayo. At tama nga ang turo mo sa amin, kung hindi darating ang mga bagyo sa aming mga buhay ay hindi kami magiging matatag bilang isang Kristiyano na anak mo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat na walang labis na pagmamahal mo. At maging patuloy naming dinadalangin ang mga ibang kapatid na nasa iba-ibang lugar. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila at magbibigay ng mga pag-asa sa kabila ng nawalan ng mga trabaho at iba-iba pang nangyari sa kanila, Panginoon, na tulungan mo po na makabangon sila ng maayos. Panginoon, maraming salamat at walang hanggang pagmamahal mo. At patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang pagkakasala na nagagawa sa inyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat na kami po ay malayang pag-aral ng mga iyong salita at makapakinig, Panginoon. Ihanda mo ang bawat kapatid na nanonood at kanilang puso at isipan. Buksan mo po ito, Panginoon, na hindi lang po ito pakikinggan, kung hindi may sabuhay din po nila ito. At maibahagi din sa ibang hindi pa nakakakilala sa inyo. Panginoon, yung araw na to ay dinadalangin namin na ang magiging mensahero mo, Panginoon, na kayo po ang magbigay na karunungan upang maibahagi din ang iyong salita. At ang lahat ng ito ay dinadalangin namin po sa matamis na pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. I will praise you, Lord. I will awaken the dawning. I will arise and sing. The fruit of my lips is the sacrifice that I bring. Father, my heart is faithful. I
every step we take. There are times when circumstances make perfect sense to us as we try to understand each move he makes. When the path grows deep and our questions have no answers, turn to Him. Trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee. There are days when clouds surround us and the rain begins to fall. The cold and lonely winds won't cease to blow, and there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the storms arise, don't forget we live by faith and not by sight. Bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, in the presence of the King, in the presence of the King, bow the knee, bow the knee, bow the knee. Bow the knee.
habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakhasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, salamat. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakhasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat sa lahat ng panahon, sa'yo ang papuri at pasasalamat.
salamat. Para po sa ating scripture reading, buksan po natin ang ating mga Bible sa Mga Awit, chapter 66, verse 18. Mga Awit, chapter 66, verse 18. Verse 18, Kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat at ako po'y nagagalak sa Panginoon dahil nabigyan ako ng isa pang pagkakataon upang may bahagi po ang salita ng Diyos sa inyo. Ngunit bago po ako magpapatuloy, ay nais ko po muna magbigay sa inyo ng update. Alam ko pong marami sa inyo nagtatanong kung kamusta na po ang aking kalagayan rito. Ang totoo po niyan ay hindi naging madali yung aking transition. Siguro marahil sa mga routines na aking ginagawa bilang isang pastor at ganun naman dito sa buhay bilang isang seminaryan. Trinay ko halos lahat ng mga bagay upang mag-workout with regard sa aking mga habits, with regard sa aking pagbabasa, with regard sa aking mga schedules. Medyo nahirapan po ako sa mga nagdaang buwan. Parang ang aking isipan ay nag-work at nais kong gawin ang mga bagay-bagay pero hindi po ganun kabilis na nagja-jive or sumusunod yung aking katawan. Kung sa larong basketball pa, parang ang isipan ko, ako po'y nagli-lay up na, pero ang totoo po niyan, yung katawan ko nandoon pa po sa kabilang court. Kaya medyo ganun po ang picture ko nung ako'y nagsimula at dumating po ako rito. By God's grace, nabanggit ng iilan na sa ngayon ay medyo tumaba na ako ng konti, which is praise God, compared nung una nila ako nakita nung ako'y dumating. At nakakapag-adjust na rin kahit na ako'y nag-iisa, dahil lahat ng bagay ay akin rin pong ginagawa. Ganun pa man, nais ko rin po sanang sabihin sa inyo at i-update kayo na kung nahirapan ako mag-adjust sa mga nagdaang buwan, sa mga darating na buwan naman ay panibagong adjustment ang aking kakaharapin dahil mukhang ako po'y magkakaroon na ng full blast sa aking schedule dahil ganito po ang nangyari sa schedule ng PBTS. So, nais din po nilang sundin, although ito'y matagal na po nilang plano na magsimula ang semester sa August. Alam po natin na ang ating klase ay nagsisimula normally ng June and then ito ay nagtatapos ng March. So susundin na nila yung kakaibang curriculum na magsisimula po ng August and then magtatapos po siya ng May, which is ganun din naman po ang schedule sa buong mundo, kalimitan sa mga schools. So, in that sense, ibig sabihin ang unang semester ay magsisimula ng August at matatapos po ito ng December. At ang pangalawang semester ay magsisimula ng January at matatapos po siya ng May. Alam po ninyo, kami naman ay merong 4 na term sa ABGTS pero ang ginawa po nila ay sinusunod nila yung term dahil yung semester, dahil sa isang semester, meron pong 2 term. So sa 2 semester, meron pong 4 na terms sa amin sa mga ABGTS o sa mga doctoral students. And in saying that, sinasabi nila na isa sa mga po pwede kong gawin dahil hindi ko pa po ito nagawa noon, yung tinatawag nating SPP or Supervised Teaching. Kailangan ko pong magturo katulad ng isang institution na ito. So ako po'y mamimili kung ako'y magsisimula by January ng SPP, which is at the same time gagawin ko ang aking pag-aaral at meron pa akong isang subject sa research and design or ipagpapalibang ko ito at magsisimula ako ng August next year. Kapag nagsimula ako ng August next year, yun ay magiging masyado ng lax or maraming time ang masasayang. On the other hand, ang magiging consequence kapag nagsisimula ako or magsisimula ako by January, magkakaroon ng overlap sa aking mga schedules
now binigyan nila ako ng leeway kung paano ko gagawin ang aking mga schedules. Mas minabuti ko po na kukunin yung schedule by January. Ako'y magtuturo STP or Supervised Teaching Program. Isa sa mga subjects yan at major subjects sa doctoral degree na akin pong kinukuha. At magtuturo ako ng isang subject most probably. But at the same time, ginagawa ko po yung aking R&D or Research and Design na subject. Ito po'y karugtong ng aking kinukuha ngayon. Research and Design 3. Sa ngayon ay katatapos po ng 1 at magsisimula po kami sa mga darating na linggo yung Research and Design 2. So, sa bagay na yun, nais ko pong magbigay din sa inyo ng update na by October pa lang or ngayong buwan pa lang, by November pa lang, ay ihahanda ko ng maraming bagay. Sa madaling salita, magiging busy ako niyan at baka nais ko pong hilingin sa inyo, baka hindi ko makakayanan or mahihirapan man ako. Baka ito yung huling ako'y magpipreach sa inyo or maaaring meron pa sigurong isa or kung meron mang break siguro sa December dahil ang totoo po niyan talagang magdo-double time ako sa aking mga schedules sa paper and sa STP. Ganun pa man, nais ko pong ipagbigay din alam sa inyo at excited ako na ibigay at i-update sa inyo ang aking magiging topic, yung aking research paper or tawagin nating dissertation. Dahil palagay ko, hindi lamang ito isang personal na katanungan sa akin, ito rin naman ay isa din namang katanungan maging sa bawat member ng Kalulot Baptist Church at sa buong Southern Baptist Church o churches ng buong Pilipinas. Ang aking paper, kung inyo po akong tatanungin, isasummarize ko po ay ganito. At nais ko po kayong anyayahan na ipanalangin niyo po ako sa journey na ito dahil mahigit 1 taon o maaaring 2 taon po itong gugugulin. Ako'y lumaki, ipinanganak as a Southern Baptist at ako rin naman po ay lumaki sa isang Southern Baptist Church. Mayroon lamang nangyari sa aking buhay na nawalay kami ng sandali sa mga pagkakataong hindi namin makontrol nung ako'y maliit pa lamang. Pero noong ako'y naibalik sa Southern Baptist Church at ako'y nagpapastor na sa mga Southern Baptist churches, isa sa mga katanungan ko ay ganito. Bakit ako isang Southern Baptist? Bakit hindi ako katulad ng isang Methodist o ng isang Lutheran? Anong kaibahan ng isang Southern Baptist compared sa ibang mga denominations? In the same way, kung tatanungin ko po kayo, bakit nasa Kalulot Baptist Church kayo? At ang Kalulot Baptist Church ay isang Southern Baptist Church. Alam niyo po ba bakit naging isang Southern Baptist Church yan? Ang ibig ko pong sabihin ng pinag-uusapan natin is, what is the identity of the Southern Baptist? Ano ang distinct sa kanila na hindi po makikita sa iba? Ang totoo po niyan, kapag pinag-usapan natin Lutheran, dahil kay Martin Luther na founder nila sa Wesleyan or United Methodist, makikita natin dyan na sasagot sila, it's because of John Wesley, na kanilang founder din naman. Pero pag sinabi mong Southern Baptist, wala ka sigurong maririnig na meron itong founder. Paano nga ba nagsimula ang isang Southern Baptist? Ano nga bang mga katuruan na meron sa isang Southern Baptist? At paano ba humantong sa pagkakataon na tinawag siya na isang Southern Baptist Church? Meron bang Northern Baptist Church? Bakit merong mga Fundamental Baptist Church? Merong Reformed Baptist Church at iba pang klase ng mga Baptist churches. Pero tayo ay Southern Baptist Church. So yung paper ko ay ninanais ko pong magkaroon tayo ng re-evaluation o re-examination. Bakit tayo tinawag na Southern Baptist Church? Yung Baptist identity ba noon na siyang naging dahilan na kaya tayo tinawag na Southern Baptist ngayon? Is the same pa rin ba na atin po itong ginagawa or pinapractice? Marami nagsasabi, we have this Baptist faith and message. Pero maaaring ang iba sa inyo, kung hindi man yung narinig yan,
hindi man natin binabasa, maaaring hindi rin natin sinusunod yan. Kaya naman po, samahan niyo ako sa paper na ito. At ako po'y pinayuhan, binigyan ng advice ng aking guro na ang magiging scope ng aking population ay hindi lamang sa Luzon Convention of Southern Baptist Churches, kung hindi, ang sabi niya sa akin, yung 3 Southern Baptist Convention sa buong Pilipinas, which is the Philippine Chinese Baptist Convention, kung saan ako nanggaling before, Luzon Convention of Southern Baptist Churches, and also yung Visayas Mindanao Convention. So, ibig pong sabihin noon, magkakaroon ako ng pagkakataong magsasalita ako sa kanila at ako'y magkakaroon ng survey at ang magiging result ng survey niyan kasama ng aking pag-aaral sa literary research ay pagsasamahin ko ito at magkakaroon ng result kung ano nga ba ang Baptist identity na meron tayo ngayon at kung ito ba ba'y pinapractice pa natin at kung hindi man, ano ang dapat natin gagawin bilang isang Southern Baptist. I hope na kasi excited ko kayo sa journey kong ito, sa pag-aaral kong ito, dahil dito unti-unti nating malalaman at kumbaga mabalikan natin ng konti yung ating past, yung history, bakit nga ba tayo tinawag na Southern Baptist. Maraming salamat sa lahat ng inyong suporta kahit na alam kong hindi ko kayo nakakapiling kahit man lang sa mga prayer meetings at ipagpumanhin niyo po sana sa mga nagtatanong na hindi ba ako pwedeng mag-preach na ganun lang kadali. Hindi po. Medyo mahirap po sa akin dahil yung concentration and focus sa ginagawa mong mga papers at sa mga iba pang mga requirements at kung gagawa pa ako ng mga sermons or whatever activities na gagawin ko sa church, medyo mahihirapan po ako nun at madidivide yung aking time. Alam ko na marami sa inyo hindi makakaunawa sa akin doon. Pero kaya yun yung aking naging dahilan kung bakit ko sinabi sa inyo noon na kailangan ay ma-free or ma-set free ako totally sa aking responsibility sa church. Kaya dalangin ko na samahan niyo po ako sa aking journey na ito at kayo din naman sa aking mga personal na panalangin ay isinasama ko kayo. Speaking about this COVID-19 pandemic natin pong pinagdadaanan sa ngayon, alam ko pong nagpapatuloy ito kahit hindi ako gaanong nakakasagap ng mga news at hindi ako gaanong nanonood maging sa internet, bihira lang po pag may chance ako, ay nakita kong lumalala. Naramdaman at narinig ko rin dumadami yung mga cases everyday, lalo na sa Maynila. At siguro sa mga panahon na ngayon ay unti-unti na rin tayo nakakapag-adjust. Kaya nga kahit sa kabila ng maraming cases na ito, ay marami din sa atin ang lumalabas na. At unti-unti ay kumbaga naghahanap ng ating kabuhayan upang tayo ay makapag-survive. And sa palagay ko rin ay maraming mga bagay na mga nagbago sa atin sa ngayon. Yung ating mga dating ginagawang mga routines ay sa mga pagkakataong ito ay patuloy na nating hindi na nagagawa ito. And I hope ay unti-unti nating mas lalong nakilala ang Panginoon at mas lalong nating na-realize yung ang mga bagay na hindi natin kontrolado kung hindi ay humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Isa sa mga na-appreciate ko ay yun pong ginagawang prayer meeting sa church na pinapangunahan ngayon ni Brother John. Praise God sa kanyang kasigasigan. And may God continue to use him at sa iba pang mga kapatid, lalong-lalo na sa praise and worship at sa iba pang mga gawain sa church, maging sa church building sa ngayon na nakikita ko ang pictures from time to time na pinopost po doon sa ating chat group. Pero isa sa mga napansin ko po, at kung hindi man din ako magkakamali, ay sana marami sa atin ang nagbibigay ng pagkakataon na kung saan ay nananalangin tayo, kung hindi man siguro individual, ay madalas kasama natin ang miyembro ng pamilya. At may mga pagkakataong kasama rin natin in virtual yung buong iglesia at maaaring iba pa nating kapatid na nasa labas din as an OFW. Pero ngayon, nais kong pag-usapan natin itong patungkol sa panalangin. Alam kong kabisado natin ito.
Alam kong sa maraming pagkakataon, ginagawa natin ito. Kung hindi mga siguro is from time to time or sa isang araw tayo nananalangin, kung hindi bago kumain, ay sa mga pagkakataon na meron tayong dapat ipanalangin. Pero meron po akong katanungan sa inyo. Ilan sa inyong mga panalangin ay tinutugon ng Diyos? If we will be honest enough, sa akin, hindi ko lang kayang bilangin, pero marami rin akong mga panalangin na hindi rin tinugon ng Diyos o hindi natugon ng Diyos. Kaya naman pag-uusapan natin, at kung meron man akong ibibigay na pamagat sa mensahe ngayong umaga, ang title ay A God-Ignored Prayer o yung bang mga panalangin na hindi tinutugon ng Diyos. Kaya naman, minsan pa nais ko pong basahin sa inyo ang ating passage at nais kong basahin ito sa NLT o New Living Translation in Psalm chapter 66 verses 18 to 20. Psalm chapter 66 verses 18 to 20. Ito po ang kanyang sinasabi. If I had not confessed the sin in my heart, the Lord would not have listened, but God did listen. He paid attention to my prayer. In verse 20, praise God, who did not ignore my prayer or withdraw His unfailing love from me. Isa sa mga, kumbaga tawagin natin ay mahirap na lunukin na mga pill, kumbaga one hard pill to swallow, is yung katotohanan na alam natin na si God answers prayer. Alam natin that maraming mga pagkakataon din naman ay sinasagot ng Diyos ang ating panalangin. Pero alam din naman natin na hindi nahuhustage si God sa ating panalangin. Kaya nga kung mapansin po ninyo sa ating mga prayer meetings, ang sinasabi kapag kayong ating host o yung ating, kumbaga, yung nagiging tagapamagitan sa prayer meeting, ang sinasabi niya ay meron po ba kayong prayer requests? Kung pansinin po ninyo, ang sinasabi diyan is prayer request or prayer petitions. Hindi po sinasabi diyan na prayer pressures or prayer demands. Ibig sabihin noon, hindi mo pwedeng sabihin kay God na dahil ako'y nanalangin, obligado si God na sasagot sa ating panalangin. No, God is not hostage by our prayers. Those are just requests. It's up to God kung tutugunin niya, sasagutin niya, o hindi. Yun ang isa sa katotohanan na medyo mahirap nating tanggapin minsan. And minsan ay, kumbaga, hindi natin ganong nabibigyan ng pansin. Sa passage ng ating pinag-aaralan ngayong umaga, ang binabanggit po dyan in verse 18 ay ang ganito. If I had not confessed the sin in my heart, the Lord would not have listened. So, ibig sabihin, isa sa mga reason kung bakit ini-ignore or hindi tinutugon ng Diyos ang ating panalangin, because meron tayong hindi nakumpisal na kasalanan sa ating mga puso. So, if I will ask you, when was the last time na sinagot o tinugon ng Diyos ang ating panalangin? If I will not be mistaken, those were the times na kung saan ay natuto tayong magkumpisal. Kinonfess natin, sinabi natin sa Diyos, inamin natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, because that sin will always hinder our prayers to God. Kaya naman, sa umagang ito ay nais ko po na habang pag-aaralan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos patungkol sa panalangin na ito, ay magiging aware tayo at magkakaroon ng awakening, lalong-lalo na doon sa mga pagkakataon na dapat magkaroon tayo ng cleansing whenever we pray, because God is a holy God at hindi niya ito tolerate
yung mga kasalanan na kumbaga patuloy natin ay tinatago sa ating mga puso na as if okay lang ang lahat ng bagay na yon. And then God will still continue to answer our prayers because God is a God of grace. Yun po ang ating titingnan na dahil maliwanag sa Bible na sinasabi, lalong-lalo na sa passage natin, that indeed there are prayers na ini-ignore at hindi tinutugon ng Diyos. So dito din ay makikita natin dyan sa ating context na hina-highlight yung trap na kung saan ay minsan patuloy tayong nananalangin at hindi tayo nagiging masyadong aware na doon sa kasalanan na ating itinatago sa ating mga puso. Assuming na yung mga kasalanan na yun ay okay lang naman siguro sa Diyos yun. Mauunawaan niya at kumbaga ay bibigyan niya ng pagkakataon na hindi niya mapapansin yun. Hindi po. It's a trap. Dito ay kailangan maunawaan natin that it's a big deal, lalong-lalo na kung pag-uusapan natin ay kasalanan. Remember, let me remind you, there is no such thing as small sin or big sin. If it is a sin, that is always a sin in the eyes of God, regardless of what. So, dito mapapansin po ninyo, ang keyword dyan na makita natin in verse 18, ang unang binanggit is, if I had not confessed the sin in my heart. So, ibig sabihin, kung hindi niya na-confess, ay hindi siya pakikinggan ng Diyos. Pero ang maganda po niyan, dahil napansin natin na hindi naman the Lord would not have listened, but God did listen. So, ibig sabihin, hindi niya nagawa, hindi siya nahulog sa trap na yon. So, there is a possibility na mahuhulog sa trap na yon, na hindi ma-confess yung mga sins na yon. So, if we refuse to confess our sins to God and forsake the lifestyle of sin, we can expect that God will ignore our prayers. Maaring ang distraction niyan or ang magiging effect or consequence na hindi natin pag-confess ating sin ay hindi man kaagad-agad. Pero the consequence later on, kung patuloy pa natin iha-harbor ito at patuloy natin hindi bibigyan ng pansin at magiging manhid tayo, then unti-unti marirealize natin at mamaya ay pag-aaralan pa natin mas malalim kung ano ang magiging tugon or anong mangyayari sa atin. Kaya naman ang dalangin ko, sa ating pag-aaral, as we study a God-ignored prayer o sa hindi pagtugon ng Diyos sa ating pananalangin, ay makita natin ang tatlong bagay. Una, that we would be able to learn or matutunan or magiging lifestyle natin that we will always confront the rationalizations doon sa mga bagay na tinatawag ng Diyos na kasalanan. Pangalawa, that we would learn to confess whatever sin na ipapakita sa atin ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng kanyang salita sa Bible. And kapag na-expose na ang mga kasalanan na iyon, is that we would be able to learn also to avail the grace of God na ma-forsake natin ang mga kasalanan na yun. Ang pangatlo, makita natin ang kagalakan. Yung kagalakan ba sa presensya ng Diyos at yung kagalakan na pagkatapos nating ma-confess ang mga kasalanan na yun at unti-unti ay magkaroon ng pagbabago sa ating lifestyle na hindi na natin ginagawa ang mga kasalanan na yun, ay mas the more na makita natin na i-unfold ni God yung mga bagay, yung mga surprises na nais niyang ibigay sa atin as we surrender to His will. At bago po tayo mag-dig deeper sa katotohanan ng salita ng Diyos sa passage natin pag-aralan ngayong umaga, huwag po natin kalilimutan. In Proverbs chapter 28 verse 13, ito po yung kanyang sinasabi. Ang binabanggit niya po sa Proverbs chapter 28 verse 13 ay ang mga ganito.
People who conceal their sins will not prosper, but if they confess and turn from them, they will receive mercy. If we will not confess our sins to God, we will never prosper. I mean, we are not only talking here about material things, hindi lamang yung mga material na bagay, kung hindi sa kabuuan ng ating buhay bilang isang Kristiyano at bilang anak ng Diyos. Pero pag the moment naman that we will confess and turn from them, we will receive mercy. Mas lalo nating maunawaan kung ano yung biyaya ng Diyos, the grace of God, and then mas the more tayong magkaroon ng kagalakan sa ating mga buhay. Remember, never think that God will take it lightly, yung mga unconfessed sins, because God is a holy God. Isa sa pinakamagandang bagay dito, or example na bibigay ko sa inyo sa Bible, na nagkaroon ng isang tinatawag nating God ignored prayer, isa katauhan ni Haring Saul. Maalala po natin, si Saul ay nag-disobey ng maraming pagkakataon kay God at maraming beses niya itong ginawa at hindi man siya nagka-confess kahit sa kabila ng pagsasabi sa kanya ni Propeta Samuel at sa mga bagay na ipinapakita sa kanya ng Diyos na siya po'y nagkukulang at nagkakamali. Nung malapit na siyang mamatay o katapusan ng kanyang kaharian, there was a time na nilusob sila noon ng mga Filisteo at nagkampo ang mga Filisteo na napakarami nila sa paligid na kung saan ay matatagpuan ang kaharian ni Haring Saul noong mga panahon na yon. Kaya naman, nais ko pong anyayahan kayo at basahin iyon sa 1 Samuel chapter 28 at doon natin makikita yung panahon na yon na nagkaroon ng tinatawag nating God ignored prayer o hindi tinugon ng Diyos ang panalangin ni Haring Saul sa 1 Samuel chapter 28 verse 6. Ito po yung sinasabi rito. The Philistines set up, starting in verse 4 para makita po natin ang context, the Philistines set up their camp at Shunem, and Saul gathered all the army of Israel and camped at Gilboa. When Saul saw the vast Philistine army, he became frantic with fear. So takot na takot si Saul. He asked the Lord what he should do. So tinanong niya ang Diyos. Sa madaling salita, nanalangin siya sa Diyos. He consulted God, but the Lord refused to answer him, either by dreams, or by sacred lots, or by the prophets. So, ibig pong sabihin noon, naging tahimik si God. Ibig sabihin noon, in-ignore ni God, hindi niya tinugon, nagkaroon ng silence. Ang hirap noon dahil, kung tutusin, immediate ang response na hinihiling ni Haring Saul, and yet, God ignored the prayers, the plea of King Saul. So dito, when we talk about a God-ignored prayer o isang panalangin na hindi tinutugon ng Diyos or tahimik ang Diyos sa ating mga panalangin sa Kanya, is not about God who is cruel or wala bang isang Diyos na hindi mapagbigay o isang Diyos na kumbaga parang ipinagkakait niya yung biyaya sa atin. It's not about a God na katulad noon. But this is about the very condition of the heart of man na stubborn. This is about a man na masyas kimbuntok. This is about the story of a man who is arrogant and proud na hindi willing mag-confess sa kanyang pagkukulang sa Panginoon. Kaya naman, with that introduction na naibigay ko sa inyo, let's dig deeper. Isa-isahin natin yung mga bagay na pwede po natin matutunan ngayong umaga kung bakit hindi tinutugon ng Diyos yung ating mga panalangin. Ano nga ba? Una, ano nga ba ang nagiging cause o dahilan? Bakit ini-ignore or hindi tinutugon ni God yung ating panalangin? Obviously, dyan po sa ating passage, it is because of sin.
In fact, ang binabanggit dyan in verse 18, if I had not confessed the sin in my heart, the Lord would not have listened. So, ibig pong sabihin noon, one of the cause or dahilan kung bakit hindi tinutugon ng Diyos or ini-ignore ng Diyos ang ating panalangin, it is because of that unconfessed sin in our hearts. Now, nais ko pong, kumbaga, bigyan ng pansin na ang binabanggit po dyan is that unconfessed sin in my heart. Ibig sabihin, nasa kaibuturan ng ating puso. Kapag binabanggit natin sa kaibuturan ng ating puso, hindi ito nakikita. May mga kasalanan tayong nagagawa minsan na obvious. Halimbawa, nag-commit ka ng adultery, parang ang hirap may tago sa mahabang panahon dahil kapag ikaw ay nabulgar, makikita at malalaman yan ng maraming tao. Pero dito, pag sinasabi natin itong unconfessed sin, isa sa mga halimbawa rito is yung ikaw lang. Ibig sabihin noon, you can deceive other people. Maaaring hindi nila malalaman kahit miyembro ng pamilya mo. Pero isang kasalanan na alam lahat ito ni God. So this is a sin na itinatago natin sa ating puso, na alam ng Diyos, and yet, hindi natin ito sinasabi sa Kanya. Hindi natin naso-surrender sa Kanya. And nais ko rin pong pansinin ninyo, dito ang key word na binabanggit is confess. Alam niyo po, sa maraming pagkakataon tayo kasi, lalo na kapag nalaman natin yung kasalanan, we try to correct that sin para bang gumagawa tayo ng way on our own effort. Pero dito, ang binabanggit ng word ni God o ang key word na dapat natin gagawin sa kasalanan is confess it. Yun ang sinasabi niya. Bakit nga ba sinasabing i-confess mo yung kasalanan yon na nandyan sa puso mo? What does it mean when we confess our sin? When we are confessing our sins, it means that we are realizing kung gaano kalaki or kung ano yung nagawa nating kasalanan. And we stop rationalizing. Ibig sabihin, hindi na tayo nagbibigay ng rason. Hindi na tayo nagja-justify pa doon sa kasalanan ating nagawa. But we realize it. And then, pagkatapos noon, we try to repent. Ibig sabihin, nagsisisi tayo sa ating kasalanan at hindi na kailangang mag-iisip tayo kung paano i-repair yung sarili mo. If you can remember, nung nagkaroon ng kasalanan o realization itong si Haring David sa kanyang kasalanan kay Bathsheba, kasalanan ng adultery, nagrepent siya. Hindi niya trinay na ayusin yung situation at i-maneuver, i-manipulate upang malinis yun. Hindi. Nagrepent si King David. In fact, nag-confess siya sa kanyang kasalanan kay God at ang sabi niya, Lord, forgive me. To you alone, I commit sin. Bring back the joy of my salvation. Kaya yun ang sinasabi ng binabanggit po dito na confess it. Hindi niya sinasabing repair it, confess it. So what then is the meaning of confession? Para bang kumbaga in layman's term na mas madali po nating maunawaan ito. Ang confession, para mas madaling maunawaan, ito yung kumbaga nag-a-agree tayo kay God na tama siya, na dinideclare na yung ginawa natin ay mali. And yung ating ginawa ay sinful sa Kanya. At pagkatapos noon, yung ating desire at yung, kumbaga, yung ating action na ginawa patungkol sa isang bagay ay mali towards sa Kanya. Uulitin ko lang, confession ay nag-a-agree tayo kay God na dinideclare niya sa atin na yung ating ginawa, yung ating naging desire ay hindi po tama at isa siyang kasalanan. Ang ibig din pong sabihin nun that we are affirming our intention
na i-forsake natin ang kasalanan iyon in order na mas mapadali or mas mabigyan ng pagkakataong tayo'y mag-follow kay God faithfully. So, kung isa-marise po natin yun, ina-admit natin and we agree with God na sinasabi niya sa atin yung ating ginawa na isang action o isang desire ay kasalanan sa kanyang harapan at willing tayo na i-forsake yun nang sa ganon ay patuloy nating masunod ang kanyang kalooban at kagustuhan sa ating mga buhay. Now, let me give you an illustration at maalala ko ang story na ito patungkol sa isang missionary doctor. Of course, dahil isa siyang missionary at ang kanya naging profession ay doctor, nakapunta siya sa isang liblib na lugar. In fact, nakapunta siya sa isang community ng tribe. And it so happened, nung nandoon siya, nagkaroon ng pandemic, hindi po COVID-19. Pandemic in a sense na nagkaroon ng problema sa tubig. Dahil yung tubig na nandoon sa kanila ay marumi at nagkakasakit ang marami sa kanila. At hindi nila alam kung bakit nagkakaroon sila ng sakit sa pamamagitan ng tubig na yon. At dahil nga naman siya ay isang doktor at ninanais niya na magkaroon ng solusyon patungkol sa bagay na ito, ay tinulungan niya sila. Nag-research siya. It so happened, meron siyang dala na microscope noon. Kaya naman ay tinawag niya lahat ng mga leaders o tribal leaders sa lugar na yun, sa community na yun, at isa-isa ay pinatingin niya doon sa microscope at ini-explain niya doon sa microscope na yun na makikita niyo dyan ang iba't ibang klase ng mga virus, ng mga germs, at kung ano-ano pang mga bagay na nagiging sanhi upang naging marumi yung tubig na kanilang iniinom o ginagamit marahil sa pagkain o sa pagluto o kung anuman, na siyang nagiging dahilan upang magkaroon ng maraming sakit at pandemic sa kanila at marami ang namamatay. Tuwang-tuwa yung missionary doctor sa naging reaction ng tribal leader. Nung ma-realize at makita ng mga leaders na yun na ganun nga under the microscope, yung mga virus at yung mga germs na siyang nagiging sanhi, nagpatawag agad sila ng malawakang meeting sa kabuuan ng community, ng tribe na yun. At natuwa yung missionary doctor dahil at least magkaroon ng education at marahil ay hindi kaanong mahirap na ipaliwanag sa kanila at magkaroon ng disiplina kung paano gagawin ang mga bagay na maiwasan ang mga sakit na yun. Kaya lang naging short-lived yung kanyang kagalakan dahil ang naging conclusion ng tribal leader ay sirain ang microscope nang sa ganun ay mawala ang germs at yung mga viruses na nakikita doon. So pag nasira ang microscope, wala nang makikita ang virus or germs. Alam nyo, minsan, ganun ang nagiging dahilan na ginagawa natin sa ating buhay. So instead na makita natin ang katotohanan sa pamamagitan ng microscope na yun, eh parang sisihin pa natin yung microscope kung bakit merong germs. In other words, in reality, nagagalit tayo minsan kay God. Nagagalit tayo sa salita ng God. Nagagalit tayo sa mga pastors o sa mga leaders or kung sino man ang nangunguna na siyang nagpipreach sa salita ng God dahil na-i-expose yung unconfessed sin sa ating mga puso. Church, huwag naman sana nating i-hate si God. Huwag nating i-hate ang salita ng Diyos. Huwag nating i-hate ang mga taong ginagamit ng Panginoon upang mailantad, ma-expose, mailabas yung kabulukan sa ating mga puso. That's grace kung tutuusin. Kasi yung mga bagay na yun, kung hindi po yun ma-confess, our prayers are ignored. Hindi man ito tutugunin ng Diyos. So far, at napag-alaman po natin, napag-aralan natin that the very cause why God ignored our prayers is because of sin. At bakit nga ba?
Nakita natin na may 3 causes ito. Una, unconfessed sins of the heart. Yung mga kasalanan na tinatago lang natin dito, and then we are not willing to admit it. I do not know, most probably, baka naging manhid lang tayo. O sa tingin natin, wala namang problema dahil wala namang nangyayari sa buhay natin. Another one, is yung mga unconfronted sins of the heart. Yung una is yung unconfessed. Yung bang hindi natin nakumpisal o hindi natin sinabi, hindi natin inamin, hindi natin pinagsisihan ng mga kasalanan sa ating puso. Ang pangalawa, yung hindi natin kinonfront na mga kasalanan sa ating mga puso. In one way or another, we have those rationalizations or reasons na sabihin natin, I don't want to deal with those things. I don't know. Pangatlo is yung mga sins na ina-underestimate natin sa ating mga puso. Yun bang sa tingin natin, palagay ko maliit lang na bagay ito. O maliit lang na kasalanan ito. Para bang tinitingnan natin na hindi naman siguro bibigyan pa ng pansin ng Panginoon ito. Hindi naman ako katulad ng iba na sila ay mamamatay tao, or sila ay rapist, or sila ay manggagatso, or big time yung ginagawang kasalanan. Maliit lang naman ito. No. Remember, there is no such thing as big sins or small sins in the eyes of God. All is the same. Mga bagay na hindi natin nakukumpisal o sinasabi sa Diyos. Again, dahilan bakit ini-ignore ng Diyos ang ating panalangin? Because of sin. Now, what are the consequences of those God ignored prayers? Alam niyo po, severe. Kung una, ang cause ay kasalanan, ang consequence with that God ignored prayer is severe or matindi. At meron po siyang, kumbaga, resulta na nangyayari sa atin. Imagine niyo po yung sinasabi dyan sa Bible. The Lord would not have listened. Imagine po ninyo ang consequence ng isang panalangin na hindi tinutugon ng Diyos. Gaano ba kasibir ito? Gaano ba katindi ito? Ano bang nawawala sa atin? Or kumbaga parang, how does it affect us as a Christian? What is the immediate effect? The deceiving thing here is that, kumbaga, minsan kasi kapag hindi natin napapansin at na-o-observe sa ating mga sarili, ang nagiging batayan kasi natin kung paano tayo namumuhay, kung komportable ba tayo o hindi. Kaya nga naman kapag tayo ay namumuhay na sa kabila ng mga unconfessed sins na ito, maliliit man nating iisipin or kumbaga para bagang malalaking mga bagay ito na hindi natin pinansin, sooner or later, magkakaroon ng manhid yung ating puso, magiging stubborn yung ating heart, and then para bang mag-a-adapt yung ating buhay Kristiyano doon sa ginagawa natin na parang okay lang until such a time magkaroon ng hardening yung ating puso. Kaya nga naman, hindi na natin napapansin or kinakailangan pang mag-repent. What for? Sumasagana naman yung aking buhay. Komportable naman ako sa aking buhay. Nararamdaman ko mukhang wala naman akong problema. Why need to repent? Ano bang kasalanan ginawa ko? Pero deep inside your heart, you know it. Remember, this is a sin in the heart. It's between you and God. We can deceive people, but we can never deceive God. God knows those sins that we cherish in our hearts. Now, ito yung magandang bagay na titingnan natin dito. Ano ba yung mawawala sa atin kapag in-ignore ni God yung ating prayer? What does it mean when God will ignore our prayers? Una, no guidance from God. Kung wala kang guidance kay God, ibig sabihin nun maapektuhan yung intimacy mo kay God. Remember, kaya nga tayo nagba-Bible study, nagwo-worship together, nagfe-fellowship tayo, and we always pray, and we always do those spiritual exercises so that we will continue to grow in our intimacy with Jesus Christ as our Lord and Savior. At patuloy tayong mapapalapit sa Diyos. If we will continue to cherish those sins in our hearts,
we will not receive guidance from God. Although this is just something like negative ang dating, pero kung tutusin, hindi na rin tayo makakatanggap ng rebuke kay God. Remember, we are humans. We are prone to commit sin para bang katulad ng isang ship na napakabilis lang mawalay sa dapat direksyon na binibigay ng isang shepherd. Ngayon, kung wala na tayong rebuke kay God, o hindi na tayo nakakatanggap ng rebuke kay God, hindi na tayo tinatabla ng mga rebuke na binibigay ni God sa atin, yung ating mga insights, yung ating pananaw, yung ating perspective, yung ating discernment, the way we make decisions in life will be blurred. Or maaaring darating tayo sa pagkakataong hindi na natin namamalayan that we reason out katulad din naman ng reasoning ng mundo. At hindi na natin nararamdaman at hindi na tayo nagiging sensitive sa kagustuhan at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So, ibig pong sabihin noon, yung spiritual discernment natin, magmamalfunction yun. No rebukes from God. What direction we can get from God? Kapag wala na tayong guidance kay God, at hindi na tayo nakokorek ni God dahil ine-ignore niya ang ating panalangin, wala na rin kagalakan sa ating journey. Kaya naman, may mga pagkakataon na siguro naranasan natin ito one time sa ating buhay na parang, bakit dry yung aking spiritual life? Parang hindi ka masaya. Parang may kulang. At wala kang joy na magpatuloy sa iyong journey kung ano man ang pinapagawa sa iyo ni God o sa iyong buhay, Kristiyano. And ang napapalitan dyan is yung, kumbaga, you just need to perform or kailangan ay i-prove mo ang mga bagay-bagay. Alam mo kung bakit? Naramdaman o naranasan nyo na po ba yun na sa inyong buhay Kristiyano, lalong-lalo na pag medyo tumatagal kayo sa pamumuhay ng Kristiyano at meron kayong mga unconfessed sin dyan na para bang binabaliwala lang natin. Kapag nawala yung joy na yan, darating ka na lang sa puntong, kaya ka pupunta sa church. Kasi meron kang reputation eh. Kaya mo ginagawa ang mga ministry na yan because you want to prove something sa ibang mga tao. And that you need to perform, kailangan gawin mo yung best mo, baka merong masabi yung ibang tao. But inside your heart, you don't have that joy. Hindi mo na ginagawa yun because you want to glorify God. You're just doing it for your own self-consumption or nais mo lang na mapansin or whatsoever. You want to prove something, you want to perform, you want to, ikaw ang makita at matingala. Pero wala ka ng joy. Iyan ang mga bagay na mawawala sa atin if God will ignore our prayers. Wala tayong guidance, walang rebuke na matatanggap sa Panginoon. Remember the Word of God, all Scriptures is God-breathed and is good for correcting, rebuking, training us in righteousness. And then, wala na tayong matatanggap na tulong galing sa Diyos. Kung malala niyo yung example kanina kay King Saul, wala siyang natanggap na tulong galing kay God. God was so very silent. Bakit nga ba naman? Pastor, bakit mo masasabing walang tulong? Gumaganda naman yung buhay namin. Sumasagana kami. Parang feeling ko, wala namang nangyayari sa amin with regard sa material things at namumuhay kami ng maayos at masagana. That's the problem. But we know deep inside our hearts, walang help na galing kay God. And the source of all the achievements, kung ano man ang nagiging resulta ng ating buhay, it is the result of our own effort and not because God help us. Kaya nga hindi maiwasan na kapag lahat ng yan ay ginawa natin with our own effort, nagiging mayabang tayo. God does not receive the glory. At iniisip natin na kaya naman tayo sumasagana at gumaganda ang ating buhay kasi kumikilos tayo. Paano mga naman maisip si God? Hindi ka nga humingi ng tulong eh. Because when you pray, God ignored.
our prayers. So kung wala tayong help na matatanggap kay God, everything is according to our effort. So just imagine, those are not blessings. Those are just the fruit of our own labor and effort. Pero pansinin po ninyo yung mga pagkakataon. You prayed with all that genuineness of your heart at nakita ninyo na kinonfess nyo lahat ng inyong kasalanan. And then when you pray, you ask for help. You ask for God's grace. Sinasagot ka ngayon ni God. Di ba sa mga pagkakataon na yun na sinasagot ni God yung iyong panalangin at nakareceive ka ng tulong galing sa Diyos, you consider it a blessing. Oh Lord, what a wonderful blessing. Praise God. Kaya naman sa mga pagkakataon na yun, si God ang lahat nagre-receive ng glory. At all the more na nag-worship ka at binibigyan ng kapurihan ng pangalan ng Diyos. Pero kung galing sa effort ito, it will be the other way around. Yung sarili ang naitataas. No guidance from God. No rebukes from God. Walang joy sa journey ng ating buhay Kristiyano. Hindi na tayo nakakatanggap ng help or tulong galing kay God. At wala na rin tayong hunger kay God. Para bagang routine na lang kung pupunta man tayo ng Sunday. Routine na lang kung tayo ay magkakaroon ng fellowship. Routine na lang kung pupunta tayo sa prayer meetings. Routine na lang kung ano man ang mga gawain na gagawin natin sa ministry. Because God ignored our prayers. Ito yung mga bagay na mawawala sa atin. The consequence of a God-ignored prayer ay matindi po. At hindi po ito madali kung tayo ay isang tunay na Kristiyano at anak ng Diyos. Mawawalay ka sa Kanya at mararamdaman mo na wala ka ng joy sa Kanya. Huwag po natin kalimutan, ang instruction na binibigay po sa atin is not to reform ourselves, is not to change ourselves. Ang sinasabi po dyan is to confess our sins. When we confess our sins, God listens. Nakikinig ang Diyos. Kanina, dalawang bagay ang ating napag-aralan. The very cause why God ignored our prayers is sin. And the consequence of God ignored prayer ay severe or matindi po ito. At kanina napag-aralan natin. Ano nga ba magiging lunas sa isang God-ignored prayer? Ang lunas po dito ay nais kong ibigay sa isang salita na tinatawag na surrender. Sa maraming pagkakataon, narinig niyo po akong sinasabing ang word na ito lagi. Sa iba, parang walang meaning sa kanila. Parang ayaw nilang pakinggan ito. Sa iba naman ay masyadong demanding ito or medyo mabigat ang dating. But the truth is that ang tanging lunas sa isang God-ignored prayer is when we learn to surrender. The truth is that itong pinagdadaanan natin ngayon sa COVID-19 pandemic na ito, kung meron man sigurong isa sa mga major lesson na pwede nating matutunan, is that God call each one of us to surrender. That we are not in control, that indeed God is in control. Kung hanggang kailan ninanais niya at pinipermit niya na magkaroon ng ganitong klaseng pandemic, it is in God's hands. Wala po sa atin ito. It is very vital na magkaroon tayo ng, kumbaga, mabuksan yung ating isipan. That a God-ignored prayer is so necessary for us to hunger for a God-honored plea. Pero dito bigyan natin ng pansin at minsan pa ay nais natin unawain yung word na surrender sa context natin pinag-aaralan a God-ignored prayer. What is surrender then? Una, when we learn to admit the guilt
without excuses. Alam natin meron tayong mga unconfessed sins. Individually, sa bawat isa sa atin, wala man siguro makakaalam sa ating o ibang tao, maging ating mahal sa buhay. Pero kung tayo ay makikiharap kay God, alam natin yung ating karamihan. If we are willing to admit those sins, whatever it is, na walang excuses, walang reasons, walang justifications, ibig sabihin noon, we are surrendering kay God. Pagkatapos nating i-admit yung guilt o yung sin na walang excuses, ang next noon is that we should be willing to accept whatever the consequences, na walang pagmamaktol, walang rage, walang resentment. Kasi sa mga kasalanan natin ginagawa, there are some consequences to it. Ang iba, medyo maliit lang ang magiging consequence noon o kalalabasan. Ang iba ay maaring long-term consequences. So if we say we are surrendering kay God dahil ito yung cure or magiging, kumbaga, lunas na hindi tinutugon ni God ang ating panalangin, is we must learn to accept the consequence na hindi po tayo nagrereklamo at hindi tayo nagmamaktol. Pangatlo, that we should learn to avail sa biyaya na binibigay sa atin ng Diyos pagkatapos po natin mag-admit sa ating kasalanan na walang excuses at willing tayong i-accept kung ano man ang magiging consequence ng mga kasalanan na nagawa natin. Nandoon yung biyaya ng Diyos for sure. Tanggapin natin yun ng walang guilt. At wala tayong iniisip na papalitan yun or any effort na mag-pay back tayo doon sa biyayang binibigay sa atin ng Diyos dahil hindi naman talaga natin kayang mabayaran yun. Grace nga na binigay sa atin ng Diyos. And sa mga pagkakataon na yun, matutunan din po natin na humingi sa Diyos na wala na pong inhibition. Siguro napakagandang picture nito is katulad ng isang ama o magulang sa kanyang anak. Alam niyo, ang mga magulang sa maraming pagkakataon dahil nga naman ang anak ay pinapalaki natin na dapat sa maayos sila gagawa ng mga bagay-bagay nang ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos at dahil nga naman sila ay wala pa masyadong alam sa mundong ito, tayong mga magulang, responsibility natin is disiplinahin sila, arugain sila at palakihin sila nang ayon sa tamang mga gawi. And may mga pagkakataon na sa ating pagdidisiplina ay marahil sa iba, nakaranas sila ng pinapalo natin sila or medyo nagiging strict tayo minsan with regards to schedules and so on and so forth. And yet, at the moment na maunawaan ito ng mga bata at tinatanggap nila ito na kahit minsan sa kanilang pagkakamali, alam nila na may mga consequences yun sa kanilang pagkakamali at willing silang tanggapin yun. Mapapansin niyo po ba yun na parang napaka-free nila na sa kabila ng lahat ng iyong ginagawang sa tingin nila ay pahirap natin sa kanila, yayakap sila. Dahil ang nararamdaman nila na mahal natin sila sa kabila ng ating pagdidisiplina sa kanila. And then hindi sila nahihiyang humingi sa mga magulang na dad or tay, meron po akong pangangailangan. At mararamdaman mo yung closeness. The same kay God. When we confess our sins, when we admit those sins na walang excuses, and we are willing na harapin kung ano man ang magiging consequence ng mga kasalanan na yun, na hindi tayo nagre-reklamo, nagmamaktol. At we are willing to avail of the grace na binibigay sa atin ni God. Hindi man tayo o hindi natin kailangang isipin na mag-payback based sa ating mga effort. We can ask help kay God without invitation. Yun bang mananalangin ka na, Lord? Hingi po ako ng tulong. Help me, Lord. I have this condition in life na hindi ko maunawaan. Surrender might be a bitter pill. Isa siyang mapait na
Para bang tableta na lulunukin mo. Pero the moment na malunok mo ang bagay na yun, the pride is hurting, but the soul is healing. I like that. When we surrender kay God, parang lalabas yan na umiinom tayo ng isang bitter pill, mapait na medisina. Pero habang ito ay nilulunok natin, the pride is hurting, but the soul is healing. Wonderful, sweet surrender na makita natin picture kay God. Minsan pa, nais kong balikan natin ang ating pinag-aralan. Bakit nga ba hindi tinutugon ng Diyos yung ating mga panalangin? Huwag natin kalimutan that in a God-ignored prayer, God is not hostage by our prayers. Hindi po siya obliged na kailangan sagutin lahat ng ating panalangin sa Kanya kahit na meron tayong unconfessed sins. Huwag natin kalimutan that God hates sins. Small ones or big ones, wala namang ganun. As long as it is a sin, ayaw ni God yun. And God hate those sins. Ang mga kasalanan na ito ay siyang nagiging sagabal sa ating relationship sa Kanya, na hindi tayo nagkakaroon ng intimacy sa Kanya. At ito rin ang nagiging sagabal kung bakit hindi nagagawa ni God yung mga intentions niya sa ating buhay. Maraming pagkakataon, God speaks in silence. And God disciplines through those silence. Kapag nanahimik ang Diyos, magandang isipin natin na most probably, we are cherishing sin in our heart. Instead of thinking na parang hindi tinutugon ni God ang ating panalangin o natutulog ba ang Diyos, baka nga naman, meron tayong chine-cherish na kasalanan. Ang grace o ang biyaya na tayo po'y magsisi sa kabila ng ginagawa nating kasalanan o sa kabila ng pagiging tahimik ng Diyos ay ino-offer niya sa bawat isa. Huwag po nating kalimutan yun. Ignoring our prayers because of cherished sins in our heart, kung tutuusin, ay isang biyaya sa Diyos. I hope nakuha niyo po yun at uulitin ko. Sa mga hindi pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin dahil meron tayong mga kasalanan na tinatago at hindi pa natin nakukumpisal sa Diyos, kung tutusin, is a grace from God. Kung hindi tinutugon ng Diyos ang ating panalangin dahil meron pa tayong tinatagong mga kasalanan, that's grace. Imagine po ninyo kung itutugon niya yung ating inihiling pero meron tayong tinatagong kasalanan na patuloy pa rin natin ginagawa as if okay lang. Imagine po ninyo ang ating magiging lifestyle noon. Kaya when God is silent, that's grace. Para po sa kabutihan natin yun. Para makorek at matuto tayo. At mas the more tayo mapalapit sa Kanya. Kaya naman, ang dami natin natutunan sa ngayon. Palagay ko maraming tao ang natututo ngayon na manalangin because of the pandemic. Huwag po natin kalimutan, may mga pagkakataon that God ignored our prayers. The cause, sin. Ang magiging consequence nun, severe. At ang magiging lunas namang, surrender. Huwag po natin kalimutan yun. Let us all pray. Most gracious Heavenly Father, we thank you for your grace. Human as we are, Lord, maraming pagkakataon kami nagkukulang sa inyo. Marami kaming naitatago dito sa aming mga puso na wala mang ibang nakakaalam. Not even the members of the family or our loved ones. Only you, God. Totally alam na alam niyo po ito, Panginoon.
Lord, give us the courage and the confidence to kneel down and confess it. Ang sabi po ninyo, we must learn to confess those sins. In the midst of this pandemic namin pong dinaranas sa ngayon, and as we learn to pray and kneel down before you, help us, Lord, makakonfess namin lahat yung aming mga kasalanan ginagawa o hindi pa namin nakakonfess sa inyo. And Lord, katulad din po ng aming passage, hear our prayers because we are willing to confess it. Maraming salamat po dahil ang inyong grace at ang inyong mercy ay willing na ibigay niyo po sa amin at maa-avail namin sa lahat ng pagkakataon. Kung na meron kaming pagnanais na mag-surrender sa inyo. Lord, sa lahat ng aming mga pinagdadaanan sa buhay, individual man o personal man ito, o may kinalaman sa iglesia o sa kung ano man ang aming pinagkakabaluhan sa buhay. Help us, Father God. We know wala kaming magagawa kung wala po kayo sa amin. Sa amin na mga wala pang lakas loob na mag-confess, give us that courage, Lord, na magawa namin. Bring us back that joy of salvation na meron kami before. Nawawala man po ang sigla ng aming pag-fellowship, ang aming pag-worship, ang aming pagsamba sa inyo. Lord, help us na makita po namin kung ano man po ang mga bagay na kailangan namin i-confess. Maraming salamat sa katotohanan ng inyong mga salita, Panginoon. Samahan niyo kami sa lahat ng pagkakataon. Ito po'y aming samagdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. All things work for our good, though sometimes we can't see how they do. Struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. His is the master plan. He holds our future in His hand. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but His is the first and the last. And like a tapestry, He's weaving you and me to someday be just like Him. God is too
what is best for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart.